Ang mga ilaw sa malawak na garden mansion ay tila nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa nararapat, tila isang mapangutyang saksi sa gabing ito ng pagpapanggap. Sa gitna ng ingay ng mga bisita, humarap si Doña Remedios kay Jocelyn. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang talim ng kutsilyo na nakatutok sa dibdib ng manugang. Jocelyn, kailangan mong gawin ang tamang desisyon ngayon. Ilabas mo ang pirma mo sa dokumentong ito. Sabihin mo sa lahat na ikaw ang nag-utos ng ilegal na operasyon ng kumpanya. Mama, alam niyo pong hindi totoo iyan. Ako ang nag-aayos ng accounts at alam nating lahat na si Ricardo ang nagwaldas ng pondo para sa mga kalokohan niya. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa. Ang mahalaga ay ang apelyido natin ang nakataya. Gusto mo bang madungisan ang pangalan ng pamilyang kumupkop sa iyo noong pulubi ka pa? Ricardo, sabihin mo sa kanya, alam mong hindi ko kayang gawin ang sumbong na ito. Jocelyn, please, just sign the papers. I'll make it up to you, I promise. Kapag natapos na ang gulo, babawi ako. Babawi? Sa loob ng 10 taon, ito ang iginanti mo sa pagtitiis ko? Ginagawa mo akong salarin para sa kasalanang ikaw ang gumawa? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa anak ko. Kung gusto mong manatili ang anak mong si Sofia sa poder namin, pipirma ka sa harap ng mga bisita. Ngayon din, nanigas ang buong katawan ni Jocelyn. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matiyagang nag-aayos ng mga dokumento ng kumpanya, ay nanginginig sa matinding galit at pagtataksil. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang latay na tumatama sa kanyang dangal. Isang pagtataksil na hindi niya inasahan sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Lumingon siya kay Ricardo. Ang lalaking pinakasalan niya ng may pag-asa ay nakatingin lang sa ibang direksyon, umiiwas sa kanyang mga mata. Tila isang estranghero na handang isakripisyo ang lahat para sa sariling kaligtasan. Sa loob ng mansyong ito, wala siyang nahanap kundi isang kulungan ng mga huwad na pangako. Ang pagmamano niya kaninang umaga kay Doña Remedios, na sumisimbolo sa kanyang paggalang, ay tila isang malaking pagkakamali, isang pagsuko sa mga taong walang kinalaman sa tunay na pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Elena, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, at iniabot ang panulat na may kasamang malungkot na ngiti. Ngunit sa paghawak ni Jocelyn sa panulat, naramdaman niya ang malamig na katotohanan. Ang bawat hakbang patungo sa podium ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga bisitang kumakain at nagtatawanan ay hindi alam na ang babaeng nakasuot ng mamahaling gown ay unti-unti nang winawasak sa loob ng mismong tahanang inakala niyang kanlungan. Tumingin si Jocelyn sa malayo, sa dilim ng hardin, kung saan nakatago ang kinabukasan na pilit nilang ninanakaw. Sa kanyang isipan, isang matibay na desisyon ang nabuo. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya muling luluhod bilang isang biktima. Kung ang kapalit ng kanyang kalayaan ay ang pagpirma sa kasinungalingang ito, pipirma siya. Ngunit sisiguraduhin niyang ang pirma ring iyon ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Pagkatapak niya sa entablado, sinalubong siya ng mga matang mapanghusga at mga bulong-bulong ng mga marites na handang magkalat ng tsismis. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang huling beses na magiging anino siya ng pamilyang ito. Ang bawat hakbang ni Jocelyn pabalik sa loob ng mansyon matapos ang trahedya sa entablado ay tila paghakbang sa loob ng isang libingan. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang pagtitiis ay tila bumabagsak sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa kanyang silid, wala nang ingay ng mga bisita. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghampas ng kortina sa bintana. Dahil sa hangin ng gabi, isang paalala na ang gabi ay hindi pa tapos. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay tuyo na ngayon, kasing tigas ng batong nakabaon sa lupa. Inilock niya ang pinto at naupo sa harap ng kanyang vanity table. Sa salamin nakita niya ang isang babaeng tila estranghero, isang babaeng hinubog ng 10 taon ng pagsisilbi sa mga taong ang tingin sa kanya ay isa lamang kasangkapan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang tinanggal ang SIM card. Ang tanging linya na nag-uugnay sa kanya sa labas ng mundong ito. Alam niyang mula sa sandaling ito, siya ay nasa ilalim na ng house arrest. Ngunit ang hindi alam ni na Doña Remedios at Ricardo ay ang katotohanang matagal na siyang naghanda para sa araw na ito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumapa sa ilalim ng drawer, kung saan nakatago ang isang maliit na diary. Hindi ito basta diary. Ito ay isang talaan ng bawat transaction, bawat lagda, at bawat pagkakamali ng pamilya. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang maliitin siya,
Hinayaan niyang ituring siyang hangal, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng isang estratehiya na hindi nila kayang basahin. Maya-maya, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Si Tino, ang matandang hardinero, ay nag-iwan ng isang baso ng mainit na tsaa sa labas, kasabay ng isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng pinto. Binuksan niya ito. Iyon ay balita mula sa labas. Ang mga dokumentong ipinirma niya sa entablado ay kasalukuyan ng ipinoproseso ng mga abogado ng pamilya upang tuluyang iligpit ang lahat ng ebidensya laban kay Ricardo. Napangiti si Jocelyn, isang ngiti na walang halong saya kundi puno ng pait. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay nadurog na nila ang kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pagdaloy ng determinasyon. Kung nais nilang maglaro ng marumi, siya ang magiging pinakamagaling na manlalaro sa kanilang sariling teritoryo. Humiga siya sa kama, nakatingala sa kisame na dati niyang tinitingnan tuwing gabi, habang naghihintay kay Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghihintay ng pagmamahal. Naghihintay siya ng tamang panahon. Ang bawat paghinga niya ay tila pag-asa na unti-unting lumalakas sa gitna ng kadiliman. Sa labas ng bintana, ang buwan ay tila natatakpan ng manipis na ulap. Ngunit alam niyang sa oras na mahawi ang mga ito, ang liwanag ay magiging mas nakakasilaw. Nakatitig siya sa dilim, pinakikinggan ang bawat yabag ng mga gwardyang nakabantay sa labas ng kanyang silid. Bawat yabag ay isang paalala ng kanyang pagkakakulong, ngunit sa bawat yabag din na iyon, binibilang niya ang bawat pagkakataong makakatakas siya sa hawla ng mga taong itinuring siyang walang halaga. Ang mga araw sa loob ng mansyon ay tila isang mabagal na paggulong ng mga alon sa dalampasigan. Paulit-ulit, nakakasawa at punong-puno ng pagbabantay. Sa loob ng kusina, kung saan nagtatagpo ang mga marites ng sambahayan, naroon ang tunay na daluyan ng impormasyon. Si Aling Nena, ang kusinera, ay maingat na inilalapag ang mga baso ng tubig habang pabulong na nagbibigay ng ulat kay Jocelyn. Ma'am, narinig ko po kanina sa phone si Senyor Ricardo. May kausap siya tungkol sa isang malaking transfer sa Cayman Islands. Sabi niya, kailangang matapos ang paglipat bago pa man magising ang mga autoridad. Bulong ni Aling Nena habang kunwaring naglilinis ng mesa. Bahagyang tumango si Jocelyn, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa librong binabasa. Salamat, Nena. Siguraduhin mong walang makakakita sa atin. At pakiusap, padalhan mo ng pagkain si Sofia sa kanyang silid. Huwag mo siyang hahayaang lumabas. Sa bawat impormasyong nakukuha niya, unti-unting nabubuo ang puzzle sa isipan ni Jocelyn. Hindi lang basta pagwaldas ng pondo ang ginagawa ni Ricardo. Ito ay isang sistematikong pagpapatuyo sa yaman ng kumpanya, isang paraan upang iwanan ang pamilya sa gitna ng utang habang siya ay tumatakas kasama si Elena. Ang no-antin na laging ibinabato sa kanya ni Doña Remedios ay isa lamang kadena na pilit na ikinakabit sa kanyang leeg upang hindi siya makagalaw habang ninanakawan nila ang kinabukasan ng sarili nilang anak. Sa bawat gabi, sa oras na tulog na ang mga gwardya, ginagamit ni Jocelyn ang kanyang laptop, isang lumang unit na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang closet. Dito, unti-unti niyang inililipat ang mga digital footprints na nagpapatunay na ang lahat ng pirma sa mga illegal na transaction ay hindi galing sa kanya, kundi sa isang account na direktang nakaugnay sa account ni Ricardo. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, ang kanyang kaibigan. Ang mga mata nito ay mapanuri, paikot-ikot sa buong silid, na parang isang uwak na naghahanap ng bangkay. Jocelyn, bakit gising ka pa? Nakita ko ang ilaw sa ilalim ng pinto mo kanina. Tanong ni Elena. Ang boses ay matamis pero may halong pagdududa. Hindi ako makatulog, Elena. Iniisip ko lang ang kinabukasan ni Sofia. Alam mo naman bilang isang ina, yun lang ang tanging mahalaga sa akin ngayon. Sagot ni Jocelyn, pinapanatili ang boses na mahinahon at puno ng hinagpis. Lumapit si Elena at humawak sa balikat ni Jocelyn. Ang hawak na yun ay hindi nagpaparamdam ng simpatya, kundi isang uri ng pagpigil. Huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat. Si Ricardo na ang bahala sa lahat. Basta sumunod ka lang, hindi ka nila sasaktan. Tumingin si Jocelyn sa mga mata ni Elena. Sa loob ng ilang segundong iyon, isang matinding labanan ng mga lihim ang naganap sa hangin. Alam ni Jocelyn ang totoo, na si Elena ang anak ng karibal ni Ricardo at ang misyon nito ay ubusin ang yaman ng pamilya mula sa loob. Ngunit hindi siya nagsalita. Pinili niyang maging bingi at bulag,
isang taktika na nagbigay sa kanya ng oras upang ituloy ang kanyang plano. Nang lumabas si Elena, huminga ng malalim si Jocelyn. Ang bawat pagtitiis niya sa harap ng babaeng ito ay isang puhunan. Sa susunod na pagkakataon, hindi na lang siya magiging tagapanood. Siya na ang magiging direkto ng sarili niyang hustisya. Ang bawat sandali sa mansyon ay tila isang nakaladlad na patalim, handang humiwa sa kahit sinong magkamali ng hakbang. Sa loob ng library ni Don Ricardo, isang pagkakataon ang bumukas ng hindi sinasadya. Habang abala ang buong sambahayan sa paghahanda para sa isang engranding pagdiriwang ng kumpanya, naiwan ni Ricardo na nakabukas ang kanyang personal na server sa laptop. Mabilis na kumilos si Jocelyn. Sa ilalim ng pagkukunwaring naglilinis ng mga libro, nilapitan niya ang mesa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, kumukopya ng mga file na matagal na niyang hinihintay. Bawat segundo ay tila isang oras. Bawat pintig ng orasan sa dingding ay parang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkopya, biglang bumukas ang pinto. Si Elena ang pumasok, hawak ang isang tray ng kape. Tumigil ang mundo ni Jocelyn. "Anong ginagawa mo rito, Jocelyn?" tanong ni Elena. Ang boses ay seryoso, ang mga mata ay hindi inaalis sa kamay ni Jocelyn na nakapatong pa rin sa keyboard. "Naghanap lang ako ng libro para basahin, Elena." "Napakagulo sa baba, kailangan ko ng katahimikan," sagot ni Jocelyn, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig habang dahan-dahang binabawi ang kamay. Lumapit si Elena, inilapag ang kape sa mesa at tumingin sa screen. Sa isang saglit, namutla si Jocelyn. Ang progress bar ng file transfer ay nasa 70% pa lamang. Ang puso ni Jocelyn ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal ng tahimik. "Ang dami palang files ni Ricardo, no? Masyado siyang busy sa trabaho." Wika ni Elena, sabay sulyap sa screen. "Oh, siya ang nagpapatakbo ng lahat. Minsan nakakaawa na rin ang pagod niya," sagot ni Jocelyn, sabay hakbang palayo sa mesa. Nang magtagumpay siyang makalabas ng library, parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti. Nagtungo siya sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng nara, kung saan naghihintay si Tino. Ibinigay niya ang maliit na thumb drive sa matanda. "Itago mo ito, Tino. Huwag na huwag mong ipapaalam kahit kanino," utos ni Jocelyn. "Ma'am, delikado ito. Kapag nalaman nila, baka hindi na kayo makalabas ng buhay." Babala ni Tino, ang boses ay nanginginig sa takot. "Wala na akong ibang paraan, Tino. Ito na lang ang tanging armas ko laban sa kanila," sagot ni Jocelyn. Ngunit hindi niya namalayan, mula sa di kalayuan, isang anino ang nakamasid sa kanila. Isang aninong kanina pa sumusubaybay sa bawat galaw ni Jocelyn. Pagkapasok ni Jocelyn sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo, ang mukha ay puno ng galit na hindi niya kailanman nakita. "Ano ang ibinigay mo sa hardinero, Jocelyn?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay parang ugong ng isang dambuhalang bagyo. Hindi sumagot si Jocelyn. Alam niya, ang plano niya ay nasira na bago pa man ito tuluyang magsimula. Ang bawat sandali ng pagtitiis ay tila nawala ng saysay. Ang boses ni Ricardo ay hindi sumisigaw, ngunit mas nakakatakot ito kaysa sa anumang galit. "Jocelyn, huwag mo akong piliting gawin ang ayaw ko. Saan mo itinago ang kinuha mo?" Dahan-dahang tumayo si Jocelyn mula sa pagkakaupo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. "Wala kang mapapala sa akin, Ricardo. Kung gusto mo, patayin mo na ako, pero wala ka nang makukuha sa akin." Hindi siya sinaktan ni Ricardo ng pisikal. Sa halip, tumalikod ito at lumabas, ngunit bago tuluyang isara ang pinto, tumingin ito sa kanya ng may malamig na ngiti. "Hindi kita papatayin, pero sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng rason mo para lumaban." Ilang sandali pa, narinig ni Jocelyn ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Pinasok ng mga tauhan ni Ricardo ang kanyang silid, kinuha ang lahat ng kanyang gamit, at kahit ang mga litrato ni Sofia. Tinangay siya palabas ng mansyon, hindi patungo sa pulisya, kundi patungo sa isang lumang bahay sa isang liblib na isla, kung saan walang signal ng telepono at walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Pagdating sa isla, itinapon siya sa isang maliit na kwarto na may bintanang bakal. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng humahampas na alon sa mga batong nakapalibot sa isla. Dito, wala siyang ibang magagawa kundi ang magmuni-muni. Ang house arrest sa mansion ay naging isang tunay na pagkakakulong. Ito na ba ang katapusan?
Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas. Ang gabi sa isla ay madilim, walang mga ilaw ng syudad, tanging ang liwanag lang ng mga bituin ang nagsisilbing saksi sa kanyang paghihirap. Sa loob ng ilang araw, walang pagkaing sapat ang ibinibigay sa kanya. Si Elena mismo ang dumating isang hapon, bitbit ang isang tray ng pagkain. Ang mukha nito ay hindi na mapagkunwari. Wala na ang ngiting huwad. Ang nakikita niya na lang ay ang mukha ng isang taong uhaw sa tagumpay. Jocelyn, ibigay mo na ang password ng offshore account. Iyon lang ang kailangan namin at palalayain ka na namin, sabi ni Elena habang nilalapag ang pagkain sa sahig. At pagkatapos, iiwan mo ba ako sa gitna ng dagat? Tanong ni Jocelyn. Magpasalamat ka na nga at buhay ka pa, sagot ni Elena bago tumalikod. Sa gitna ng gutom at pangungulila sa kanyang anak, unti-unting nanghina ang katawan ni Jocelyn. Ngunit sa bawat paghina ng kanyang pisikal na lakas, lalong tumitingkad ang apoy sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Tino bago siya kinuha. Ang pinakamalakas na bitag ay hindi ang nakikita, kundi ang hinahayaan mong itayo ng kalaban. Napagtanto ni Jocelyn na ang pagkakulong na ito ay bahagi pa rin ng plano. Hinayaan niya silang ikulong siya dahil alam niyang sa pag-alis niya sa mansyon, lalong naging pabaya si Ricardo. Sa kanyang pagkawala, magsisimulang mag-away ang mag-asawa at ang kanilang mga kasabot dahil sa inggit at pagkadesperado sa perang hindi nila makuha. Humiga siya sa sahig na semento, nakapikit at pilit na inaalala ang bawat dokumentong nakita niya sa laptop ni Ricardo. Hindi pa tapos ang laban. Ang isla na ito ang magiging huling saksi sa pagkatalo ng mga taong nag-akala na kaya nilang tapakan ang isang babaeng wala nang ibang mawawala. Sa loob ng 3 linggong pagkakakulong sa islang iyon, natutunan ni Jocelyn na ang katahimikan ay isang makapangyarihang sandata. Sa tuwing darating si Elena o ang mga gwardya, pinananatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon, tila isang estatwa na walang nararamdaman. Ang kanyang panghihina ay isang bahagi lamang ng kanyang pagtatanghal. Habang hinihintay niya ang pagkakataon, napansin ni Jocelyn ang isang pagkakamali sa gawin ng kanyang mga bantay. Dahil sa labis na tiwala ng mga ito na hindi na siya makakaalis sa isla, naging kampante sila. Madalas silang mag-iwan ng bukas na bintana sa kusina ng kubong katabi ng kanyang kinalalagyan upang makapanigarilyo at makapag-usap ng malaya. Sa bawat gabi nakikinig siya sa kanilang mga usapan. Hindi na nagpapadala ng pera si Senyor Ricardo, ang sabi ng isa sa mga gwardya habang humihitit ng sigarilyo. Sabi ni Elena, gagamitin daw ang pondo para sa isang investment na magpapayaman sa atin lahat. Baka naman niloloko lang tayo ng babaeng yon, sagot naman ng isa pa. Nanginig ang mga labi ni Jocelyn sa isang lihim na ngiti. Ang pagkakaiba ng interes ni Ricardo at Elena ay nagsisimula ng bumuka. Ang hidwaan ay isang biyaya para sa kanya. Kailangan niya lang silang pag-awayin lalo. Kinabukasan, nang dumating si Elena para magdala ng pagkain, muling nagsimula ang laro ni Jocelyn. Elena, alam mo ba kung bakit hindi na nagpapadala ng pera si Ricardo? Tanong niya ng mahinahon. Tumigil si Elena sa paglalapag ng tray. Ano na namang kasinungalingan ito? Hindi kasinungalingan. Alam ko ang password ng account. Pero hindi ko ito ibibigay sa iyo dahil alam kong ipapadala mo lang ito sa tatay mo para maagaw ang kumpanya ni Ricardo. Pero kung ililigtas mo ako, maaari kitang tulungan na makuha ang lahat para sa sarili mo. Mas madaling lokohin ang isang lasing na lalaki kaysa sa isang babaeng naghahanda ng kanyang paghihiganti. Tinitigan ni Elena si Jocelyn ng may pag-aalinlangan. Ang binhi ng pagdududa ay naibuhos na. Bakit ko papaniwalaan ang isang taong nakakulong? Tanong ni Elena, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Dahil wala na akong balak balikan ang buhay na iyon. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Sa iyo na ang kumpanya, sa akin ang kalayaan, pagsisinungaling ni Jocelyn. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Nag-usap sila ni Ricardo sa telepono na rinig ni Jocelyn mula sa labas. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang bawat salitang binitawan ng dalawa ay tila musika sa pandinig ni Jocelyn. Ang kanilang pagsasama na binuo sa kasakiman ay unti-unti nang natutunaw. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang lumapit si Elena sa selda ni Jocelyn. May barko na darating bukas. Ibigay mo sa akin ang password ngayon o hindi mo na makikita ang araw. Binigyan siya ni Jocelyn ng isang seryosong tingin. Ilalabas mo ako rito
at ibibigay ko ang dokumentong magbibigay sa iyo ng control sa lahat. Pero kung hindi mo ako ilalabas, sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ang bawat salita ay isang sugal. Alam ni Jocelyn na kapag nakalabas siya, magsisimula ang totoong digmaan. Ngunit ang pagkakulong na ito ang nagturo sa kanya na ang pinakamalaking pagkakamali ng isang kontrabida ay ang mag-isip na ang biktima ay mananatiling biktima habang buhay. Ang hangin sa isla ay tila bumibigat, puno ng tensyon na halos maramdaman sa bawat paghinga. Pagkalabas ni Elena sa selda, naiwan si Jocelyn na nakaupo sa sahig. Ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang patalim. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano. Hindi nagtagal, muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Elena ang pumasok. Si Ricardo. Ang lalaking dati niyang tinatawag na asawa ay pumasok na may hawak na bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagkalito. "Bakit mo ginagawa ito, Jocelyn?" Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng galit at pagkalasing. Akala ko ba ang asawa ko ang pinakatapat na tao sa mundo?" Tumingin si Jocelyn sa kanya, hindi na may takot, kundi may awa. "Ang pagiging tapat ay hindi nangangahulugan ng pagiging hangal, Ricardo. Hinayaan kitang maniwala na mahina ako dahil iyon ang gusto mong makita. Pero habang abala ka sa pagwawaldas ng pera, ako ang nag-aayos ng bawat gulo na ginawa mo sa kumpanya." Lumapit si Ricardo, ang bote ng alak ay inilapag niya ng malakas sa sahig. "At ngayon, ano ang plano mo? Iiwan mo ako? Iiwan mo ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat?" "Pamilya, Ricardo, ang pamilyang ito ay isang kulungan na binalot niyo ng ginto." Sagot ni Jocelyn, ang bawat salita ay may diin. "Ang kumpanya ay hindi mo pag-ari, ito ay pag-ari ng mga taong pinagsamantalahan mo. At si Elena, huwag kang magkakamali, ginagamit ka lang niya para sa mga interes ng pamilya niya." Tumawa ng mapait si Ricardo, sabay upo sa tapat ni Jocelyn. "Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Si Elena ang tanging tao na hindi ako iniwan noong gumuho ang lahat. Si Elena ang dahilan kung bakit lahat ng accounts mo ay blocked na ngayon," mabilis na sagot ni Jocelyn. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ay biglang naglaho ang kulay. "Ano ang sabi mo? Tingnan mo ang laptop mo, Ricardo. Tingnan mo kung sino ang huling gumamit ng admin access mo habang nasa isla ka. Hindi ako, siya." Ang katahimikan na sumunod ay tila isang bagyo. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang opisina. Habang nakikinig si Jocelyn, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Ricardo. Mula sa pagkalasing patungo sa isang matinding pagkamuhi. Ang mga sigaw nito sa kabilang linya ay sapat na upang malaman ni Jocelyn na nagtagumpay ang kanyang binhing pagdududa. Nang ibaba ni Ricardo ang telepono, nakatingin na lang ito sa kawalan. Ang kanyang mundo, ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan, ay nagsisimula ng gumuho. "Jocelyn, anong ginawa mo?" Tanong ni Ricardo, ang boses ay mahina na. "Hindi ako ang gumawa nito, Ricardo. Ikaw ang gumawa ng pundasyon ng iyong sariling pagkasira. Ako ay nagmamasid lamang," sagot ni Jocelyn. Sa pagkakataong ito, tumayo si Jocelyn, dahan-dahang lumapit sa pintong nakabukas. Walang gwardya sa labas. Sa sobrang gulo ng isip ni Ricardo, nakalimutan nito ang seguridad. Ito na ang pagkakataon. Bago tuluyang lumabas, tumingin si Jocelyn sa asawang dati niyang pinaglingkuran ng tapat. Ang pag-ibig ay hindi sapat para manatili, Ricardo. Dahil kapag nawala ang respeto, ang lahat ay nagiging abo. Iniwan niya si Ricardo sa loob ng selda. Ang lalaking dati ay naghari-harian, ngayon ay isang basag na anino ng kanyang sariling kayabangan. Habang mabilis na lumalabas si Jocelyn mula sa kubo, ang bawat hakbang niya sa mabuhangin na dalampasigan ay parang isang sayaw ng kalayaan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar na sa dilim. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa sandaling tumalikod siya, tapos na ang kanyang pananatili sa ilalim ng kontrol ni Ricardo. Sa isang tagong bahagi ng dalampasigan, naghihintay si Tino kasama ang isang maliit na bangka. Sa bawat sagwan ni Tino, ang ingay ng tubig ay parang mga tinig ng nakaraan na unti-unting napapawi. Sa kabilang banda naman ng isla, naririnig ni Jocelyn ang sigaw ni Elena at ang malakas na pagtatalo nila ni Ricardo. Ang dalawang taong dating nagkakasabwat ay nagsimula na ngang magsisihan.
Pagdating niya sa mainland, hindi siya nagtungo sa pulisya. Sa halip, tumuloy siya sa isang internet cafe sa maliit na bayan, isang lugar kung saan ang ingay ng mga tao ay tila isang musikang kay sarap pakinggan. Mabilis niyang binuksan ang laptop na kanyang dinala, ang laptop na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon, pag-iwas sa buwis, at maging ang mga detalye ng aksidenteng matagal nang ibinaon ng pamilya. Isang click. Iyon lang ang kailangan. Ipinadala niya ang lahat ng files sa mga pangunahing media outlet at sa mga shareholder ng kumpanya ni Ricardo. Ito ang simula ng katapusan, bulong niya habang pinapanood ang progress bar ng pag-upload. Kinabukasan, ang buong bansa ay nagising sa isang malaking iskandalo. Ang pangalan ng pamilyang Estrada ay nasa headline ng bawat pahayagan. Ang social media ay puno ng mga video at dokumentong inilabas ni Jocelyn. Ang mga marites sa palengke, sa salon at maging sa mga opisina ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang pagbagsak ng imperyo. Sa loob ng board meeting, ang mga shareholder na dati ay yumuyukod kay Doña Remedios ay isa-isang naglalakad palabas, bitbit ang kanilang mga briefcase, at ang mukhang puno ng pagkadismaya. Si Doña Remedios, na laging nakataas ang noo at puno ng sidyen, ay nakaupo lamang sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang reputation, ay abo na ngayon. Si Ricardo naman ay hinarap ng mga awtoridad sa mismong loob ng mansyon. Walang bodyguard na nagtanggol sa kanya, wala nang natira sa kanyang kapangyarihan. Habang pinoposasan siya, ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay si Jocelyn. Ngunit ang babaeng dati ay naghihintay sa kanya ay wala na. Si Jocelyn, habang nakaupo sa isang maliit na cafe malayo sa kaguluhan, ay humigop ng mainit na kape. Tumingin siya sa screen ng kanyang telepono at nakita ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galit. Tanging kapayapaan lang. Ang bigat ng utang na loob na matagal niyang dinala ay parang bula na naglaho sa hanging dagat. Hindi siya nanalo sa pamamagitan ng pagiging masama. Nanalo siya dahil pinili niyang maging matalino sa gitna ng mga taong ang tingin sa kanya ay biktima lamang. At higit sa lahat, napatunayan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa kakayahang humakbang palayo kapag ang lahat ay nagiging lason na. Ang pagbagsak ng Imperyong Estrada ay hindi naganap ng mabilis gaya ng isang kidlat. Ito ay parang isang mabagal at masakit na pagguho ng isang dambuhalang gusali. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga nakatagong baho ng pamilya ay patuloy na lumilitaw sa mga pahina ng dyaryo. Si Doña Remedios, ang babaeng dati, ay itinuturing na reyna ng mataas na lipunan, ay nanatiling nakakulong sa loob ng kanilang mansyon, ngunit hindi na bilang may-ari. Ang mga creditor ay isa-isang dumating, dala ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay nakasanla na. Ang bawat mamahaling gamit sa loob ng bahay, ang mga antique na florera, ang mga painting, maging ang mga chandelier, ay isa-isang binabaklas ng mga ahenteng gobyerno. Sa loob ng isang maliit na silid, naririnig ni Doña Remedios ang ingay ng pag-aari sa labas. Ang kanyang pagkamuhi sa hiya, sidyen, ang siya ring naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ngayon, ang buong bansa ay saksi sa kanyang pagkabigo. Walang sino man sa mga kaibigang aristokrata niya ang tumawag o nagpadala ng tulong. Ang lahat ng mga taong dati niyang niyurakan dahil sa kanilang antas sa buhay ay siya ngayong tumatawa sa kanyang pagbagsak. Samantala, sa isang detention center, si Ricardo ay nakaupo sa isang malamig na semento. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Wala na ang kanyang awtoridad. Ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang pagkamuhi kay Jocelyn ay napalitan ng isang malalim na pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ngunit ang pinakamatinding ganti ay dumating kay Elena. Matapos subukang itakas ang natitirang pera ng kumpanya, siya ay hinuli ng mga awtoridad sa paliparan. Habang pinoposasan, sumisigaw siya ng mga pangalan ng mga taong ginamit niya, kabilang si Ricardo, sa pag-asang mababawasan ang kanyang sentensya. Ang kanyang pagkakaibigan kay Jocelyn ay naging isang sumpa, dahil ang mga ebidensyang inilabas ni Jocelyn ay hindi lamang nagdiin kay Ricardo, kundi nagbunyag din ng bawat krimen na ginawa ni Elena sa loob ng kumpanya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga marites na dati ay mapanghusga. Sa bawat kilos ni Jocelyn ay nagsimulang magbago ng tono.
Ang mga katulong at manggagawang dati ay walang boses, ay nagsimulang magsalita, nagpapatunay sa kabutihan at pagtitiis ni Jocelyn. Ang kanilang mga testimonya ang naging huling kuko sa kabaong ng mga estrada. Si Jocelyn, na malayo sa kaguluhan, ay nanonood ng balita sa isang maliit na telebisyon sa isang karinderya. Nakita niya ang paglabas ni Elena sa presinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa at takot. Walang awa sa puso ni Jocelyn, ngunit wala ring galit. Alam niyang ito ang katarungan. Ang bawat isa sa kanila ay nagtanim ng sarili nilang kapahamakan, at siya ay naging saksi lamang sa kanilang pag-aani. "Ma'am, kape pa po?" Tanong ng tindera, isang matandang babae na nagpapaalala sa kanya kay Aling Nena. Ngumiti si Jocelyn at tumango. "Salamat po." Ang buhay niya ay hindi na magiging gaya ng dati. Hindi na siya ang asawa ng isang bilyonaryo, hindi na siya ang babaeng nakatira sa mansyon. Pero sa unang pagkakataon, ang kanyang pangalan ay kanya na. Hindi na siya nakatali sa anumang utang na loob. Siya na ang may akda ng bawat pahina ng kanyang bukas. Ang pagbagsak nila ay ang kanyang kalayaan. Ang paglipas ng mga araw ay unti-unting naghilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Si Jocelyn ay nagtungo sa isang probinsya sa timog, malayo sa ingay ng Maynila, kung saan ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon ng niyog. Dito sa ilalim ng bagong pangalan, nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na negosyo, isang bakery na nagbibigay ng trabaho sa mga lokal na kababaihan na tulad niya ay may mga pangarap na itinago sa ilalim ng mga responsibilidad. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga tinapay sa display case, isang pamilyar na mukha ang pumasok sa kanyang shop. Si Tino, ang matandang hardinero na may dalang maliit na bag. "Ma'am Jocelyn, o dapat ko bang sabihin Jonah?" Nakangiting tanong ni Tino. Niyakap ni Jocelyn ang matanda ng mahigpit. "Tino, paano mo nalaman kung nasaan ako? Hindi mahirap hanapin ang taong may mabuting puso, ma'am. Marami ang naghahanap sa inyo, hindi para manakit, kundi para magpasalamat. Ang mga tao sa mansyon, pati na ang mga kusinera, ay nakahanap na ng mga bagong trabaho dahil sa mga rekomendasyong iniwan ninyo bago kayo umalis." Naupo sila sa ilalim ng lilim ng punong kahoy sa labas ng shop. Ikinuwento ni Tino ang mga nangyari. Ang mansyon ay binili na ng isang bangko at unti-unti nang binubura ang bawat bakas ng karangyaan ng mga estrada. Si Ricardo ay patuloy na nakakulong, habang si Doña Remedios ay naninirahan na lamang sa isang maliit na apartment. Ang kanyang hiya ay hindi na sapat para bumili ng kahit isang tasa ng kape. "At ang anak ko?" tanong ni Jocelyn. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Si Sofia ay nasa pangangalaga ng mga awtoridad sa ngayon, ma'am. Pero dahil sa mga dokumentong inilabas ninyo, napatunayan na kayo ang may karapatang mag-alaga sa kanya. Hindi siya Estrada, Jocelyn. Siya ay anak mo." Napaluha si Jocelyn. Ang kumpirmasyong iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Sa mga sumunod na linggo, ginamit niya ang bawat sentimo na natira sa kanyang savings upang ayusin ang lahat ng legal na dokumento. Hindi siya natakot na harapin ang anumang korte dahil sa pagkakataong ito, siya na ang humahawak ng katotohanan. Habang naglalakad siya pa uwi, tumingin si Jocelyn sa kanyang reflection sa bintana ng shop. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Wala na ang babaeng takot na magkamali. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga pilat, oo, pero ang bawat pilat ay isang simbolo ng kanyang tagumpay. Hindi naging madali ang buhay sa probinsya. Minsan ay napapagod siya, minsan ay nakakaramdam ng lungkot, ngunit sa bawat gabi bago siya matulog, wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran sa ibang tao. Ang tanging utang niya na lang ay ang pagiging tapat sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nakatingin sa langit, napagtanto ni Jocelyn na ang kaligayahan ay hindi pala ang pagiging makapangyarihan o mayaman. Ito ay ang kakayahang gumising sa umaga ng walang takot, walang kasinungalingan, at may malinis na budhi. Ang laban ay tapos na. Ang bagong simula ay hindi na lamang isang pangarap, ito ay ang kanyang realidad. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay may kasamang alat ng dagat at tamis ng asukal na natutunaw sa hurno. Sa bawat paglanghap ni Jocelyn, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Dito sa isang maliit na bayan sa timog, malayo sa nagtataasang pader at malalamig na marmol ng mansyon ng mga estrada, natagpuan niya ang sarili niyang paraiso. Ang pinamtawag ko. Ang kanyang maliit na panaderya ay hindi lamang lugar ng hanap buhay.
ito ay naging isang santuaryo. Mula sa kusina, pinagmamasdan niya si Sofia. Ang bata na dati ay laging nakayuko at takot magsalita sa takot na mapagalitan ni Doña Remedios, ay masayang naglalaro ngayon ng maliit na masa ng harina. Nakangiti ito, ang mga pisngi ay may puting mantsa at ang mga mata ay puno ng inosenteng tuwa. Ngunit ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang magdamag. May mga gabing nagigising si Jocelyn na basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Sa mga sandaling iyon sa dilim, tila nararamdaman pa rin niya ang mabigat na tingin ng kanyang biyenan at ang malamig na presensya ng kanyang dating asawa. Ngunit sa tuwing nangyayari ito, hindi na siya umiiyak sa sulok. Babangon siya, lalapit sa higaan ni Sofia, at pakikinggan ang mahinahon at pantay na paghinga ng kanyang anak. Ang simpleng ritmong iyon ang nagpapabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ligtas na sila at tapos na ang bangungot. Isang hapon, pumasok sa panaderya si Aling Marta, isang ginang na madalas bumili ng tinapay bago umuwi. Napansin ni Jocelyn na mahigpit ang hawak ng matanda sa laylayan ng kanyang mahabang manggas. Pilit tinatakpan ang mga nangingitim na pasa sa braso. Nakita ni Jocelyn ang kanyang sarili sa mga mata nito. Ang takot, ang pagtitiis at ang paniniwalang wala na siyang ibang pagpipilian dahil sa utang na loob. Iniabot ni Jocelyn ang isang mainit na supot ng pandesal, kasama ang isang tasa ng kape na hindi na niya pinabayaran. Naupo siya sa tapat ng ginang. Aling Marta, malumanay na wika ni Jocelyn, ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap. Ang masa ng pandesal, kapag paulit-ulit mong binubugbog ng walang tamang pahinga, hindi aalsa. Titigas ito at masisira. Ganyan din po tayong mga babae. Yumuko ang matanda at nagsimulang pumatak ang mga luha nito sa ibabaw ng lumang lamesa. I don't know what to do, Jocelyn. Sila ang nagpaaral sa akin nun. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Wala akong karapatang magreklamo kahit sinasaktan niya ako. Humihikbing sagot ni Aling Marta. Hinawakan ni Jocelyn ang nanginginig na kamay ng ginang. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng sarili mong kaligayahan at kaligtasan. You have the right to walk away. Walang pamilyang nagmamahal ang mananakit sa iyo para lang ipakita na hawak nila ang buhay mo. Nang makalabas si Aling Marta sa panaderya, mas tuwid na ang mga balikat nito. Sa pagtulong niya sa iba na mahanap ang kanilang tapang, naramdaman ni Jocelyn na mas lalong naghihilom ang kanyang sariling mga sugat. Bumalik si Jocelyn sa loob at nagsimulang magligpit ng mga upuan. Dahan-dahan siyang napatingin sa malaking salamin sa gilid ng istante. Natigilan siya. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa refleksyon. Wala na ang mga mamahaling alahas na nagsilbing posas sa kanyang mga kamay. Wala na ang makapal na makeup na nagtatago sa kanyang pamumutla. Nakasuot lamang siya ng simpleng apron na may mantsa ng harina, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ni Ricardo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang isang babaeng buo at walang kinatatakutan. Subalit ang tahimik na hapon ay biglang nabulabog. Habang pinupunasan niya ang mesa malapit sa pintuan, dumating ang kartero ng bayan. Inabot nito ang isang puting sobre. Walang nakasulat na return address, ngunit nang makita niya ang pamilyar at madiin na kurba ng tinta na nagbabaybay sa kanyang pangalan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Jocelyn. Ang sulat kamay na iyon ay nakatatak sa kanyang memorya. Kay Ricardo. Ang selyo sa gilid ng sobre ay nagpapatunay na nanggaling ito sa City Jail ng Maynila. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng panaderya. Tinitigan ni Jocelyn ang sobreng hawak niya. Sa loob ng manipis na papel na ito ay ang tinig ng nakaraan na pilit niyang tinalikuran. Bubuksan ba niya ang pinto para muling pakinggan ang lalaking sumira sa kanya o hahayaan niya itong manatiling sarado habang buhay? Ang ritmo ng lumang orasan sa pader ay tila nagbibilang ng mga segundong lumilipas habang mag-isang nakaupo si Jocelyn sa loob ng madilim ng panaderya. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng poste ng ilaw sa labas, tumatama sa puting sobreng nakapatong sa ibabaw ng mesang kahoy. Dahan-dahan, gamit ang mga daliring minsang nagsilbi sa bawat luho at utos ng pamilya Estrada, pinunit niya ang gilid ng sobre. Nilabas niya ang isang nakatuping papel. Ang sulat kamay ay pamilyar, magulo, madiin at may halong panginginig. Jocelyn, kung mababasa mo man ito, alam kong huli na ang lahat. Wala na ang kumpanya, wala na ang mga kaibigang kasalo ko sa alak. Si Elena, tinangay niya ang natitirang dignidad na sana ay panlaban ko sa korte bago siya tuluyang makulong.
Sa loob ng malamig na rehas na ito, kung saan walang sumasagot sa mga utos ko, naisip kita. Ikaw lang ang nanatili kahit nung wala akong kwenta. Patawad. Gusto sana kitang makita, kahit isang beses lang. Ricardo, tinitigan ni Jocelyn ang mga salita. 10 taon na ang nakalilipas. Ang isang salitang patawad mula sa lalaking ito ay sapat na upang patakbuhin siya pabalik, upang yakapin ito at kalimutan ang sariling halaga. Iyon ang laso ng pag-ibig na binaluktot ng utang na loob. Ngunit ngayon, habang binabasa niya ang liham, wala siyang naramdamang kaba. Wala ring tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Ning nakita niya sa liham ay hindi isang lalaking nagbago, kundi isang lalaking natalo at naghahanap ng huling taong maaari niyang kapitan. Sa kabilang dako ng mundo na pilit niyang iniwan, alam niya ang kinahinatnan ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ayon sa huling balita na nakarating mula kay Tino, si Doña Remedios ay inilipat na sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda matapos litisin at kunin ng bangko ang natitira nilang ari-arian. Ang babaeng minsang sumamba sa hiya at panlabas na anyo ay mag-isa na ngayon sa isang maliit na kwarto. Walang alahas, walang mga katulong na yumuyuko sa kanya, at higit sa lahat, walang pamilya. Ang pader ng kayabangan na itinayo ng ginang upang protektahan ang apelidong Estrada, ang siya ring naging pader na nagkulong sa kanya sa matinding pangungulila. Ibinalik ni Jocelyn ang tingin sa papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo siya at naglakad patungo sa likod ng tindahan, kung saan naroon ang maliit na kalang uling na ginagamit niya sa pagpapainit ng horno. Kumuha siya ng isang palito ng posporo, kiniskis ito, at hinayaang lamunin ng munting apoy ang dulo ng sulat ni Ricardo. Inihulog niya ang nagliliyab na papel sa loob ng kalan. Pinanood niya kung paano unti-unting naging itim na abo ang pangalan ni Ricardo, ang salitang patawad, at ang lahat ng sakit ng nakaraan. Sa pagkawala ng apoy, napagtanto niya ang isang malalim na katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagtanggap muli sa taong nanakit sa'yo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbubunot ng patalim sa iyong sariling dibdib, pagtatapon nito sa malayo, at pagpapasya na hindi mo nahahayaang dumugo ang sugat ng dahil sa kanila. Pinatawad na niya si Ricardo at Doña Remedios, hindi para sa ikatatahimik ng mga ito, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, inalis ang maliliit na bakas ng abo. Mula sa kwarto sa itaas, narinig niya ang mahinang tinig ni Sofia na naghahanap sa kanya. "Mama, madilim na po," tawag ng bata. Humakbang si Jocelyn patungo sa hagdan. Ang kanyang puso ay magaan, tila isang ibong nakawala sa hawla pagkatapos ng mahabang panahon. "Nandito na si Mama, anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng liwanag. "Huwag kang mag-alala, bubuksan na natin ang mga ilaw." Ang bawat halik ng alon sa dalampasigan ay nagdadala ng kapayapaang matagal ng inasam ni Jocelyn. Lumipas ang ilang taon mula nang iwan niya ang magulong mundo ng Maynila. Ang hangin ng probinsya, na may dalang amoy ng dagat at kalayaan, ay patuloy na naguhugas sa mga hindi nakikitang latay ng kanyang nakaraan. Nakaupo siya sa isang banig sa ibabaw ng pinong buhangin. Pinagmamasdan si Sofia na masayang naghahabulan sa mga maliliit na alon. Ang bata, na dati ay laging nakayuko at takot sa loob ng malaking mansyon, ay lumalaki na ngayong malaya, puno ng tawa at mga pangarap. Minsan, nakakarating sa kanya ang mga balita mula sa dating buhay, ngunit tinatanggap niya ang mga ito hindi bilang banta, kundi bilang mga pahina ng isang saradong aklat. Si Don Ricardo ay nananatili sa likod ng malamig na rehas, pilit binibilang ang mga kayamanang hindi niya kailanman madadala sa kabilang buhay. Inuubos ang mga araw sa pagsisisi sa babaeng pinakawalan niya. Si Elena ay nagdusa sa sariling bitag ng kasakiman. Kinasusuklaman ng mga taong mismong ginamit niya. At si Doña Remedios, ang ginang na sumamba sa kapangyarihan at hiya, ay pumanaw sa isang pampublikong ospital sa kalagitnaan ng isang malamig na gabi nang walang ni isang kapamilya o kaibigang nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanilang kayabangan, ang kanilang paniniwala na ang mga taong mahihirap ay walang boses, ang siya ring naging sarili nilang libingan. Maraming nagtatanong kay Jocelyn, lalo na ang mga kababaihang humihingi ng payo sa kanyang panaderya kung nakuha ba niyang magpatawad. Sa tuwing maririnig niya ang perteng ito,
Isang malambot at tahimik na ngiti lamang ang kanyang isusukli. Pinatawad niya sila. Pinatawad niya sila hindi dahil humingi sila ng tawad o dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran. Pinatawad niya sila dahil karapat-dapat siyang sumaya. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa mga kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa isang bilanggo at ang nakakagulat na pagtuklas na ang bilanggong iyon ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Wala na siyang bitbit na galit. Ang espasyo sa kanyang dibdib na dati ay inukupan ng takot at pag-aalala ay napalitan na ng purong pagmamahal. Pagmamahal para kay Sofia, para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, at higit sa lahat, pagmamahal para sa kanyang sarili. Nahanap niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng ingay o problema sa paligid. Ito ay ang tahimik at matibay na katiyakan sa loob ng puso na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong buhay at walang sino man ang maaaring magsabi kung saan ka dapat lumugar. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral na ipapamana niya kay Sofia. Ang kalayaan ay hindi isang regalong ibinibigay mula sa awa ng iba. Ito ay binibili ng luha, ng tapang at ng desisyong tumayo at lumaban kahit nanginginig ang mga tuhod. Ang utang na loob ay isang magandang kaugalian. Ngunit hindi ito isang tanikala na dapat magpasakal sa iyong kaluluwa at magkait ng iyong kaligayahan. Tumayo si Jocelyn nang marinig niya ang malambing na pagtawag ni Sofia. Lumapit siya, pinagpagan ang buhangin sa mga binti ng kanyang anak at mahigpit na hinawakan ang malambot na kamay nito. Sabay nilang hinarap ang papalabas na araw sa silangan. Ang liwanag ng umaga ay bumalot sa kanila, mainit, tapat at mapag-aruga. Ang babaeng dating anino lamang sa loob ng isang gintong hawla ay isa na ngayong ilaw. Hindi na nagpapanggap, hindi na nagtatago, at higit sa lahat, hindi na muling yuyuko sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, nagsimula silang maglakad pa uwi, handang harapin ang isang buhay na sa wakas ay tunay na kanila.